Hello guys, Ugok Anime PH nga pala, ngayon nga ay pag-uusapan na natin ang part 14 ng Dragon Ball Hawkeye Colored Panel. Ngunit bago nga tayo magsimula ay pwede nyo bang i-like ang ating video para lagi kayong maging updated sa mga ganitong klase ng content. Bago nga tayo magpatuloy sa recap ay may ipapakita lang ako sa inyo guys. Kung naghahanap nga pala kayo guys ng lamp para sa inyong kwarto or gaming setup, ito nga pala guys ang LED Lightbox Lamp. Napakaganda nga nito guys dahil ang dami nyo ngang pwedeng pamilihan dito tulad ng Demon Slayer, One Piece, Dragon Ball, Jujutsu Kaisen at iba pa. Kaya kung gusto nyo ngang bumili nito ay nandito lang ang link guys. Salamat guys! Ngayon nga ay magpatuloy na tayo sa ating recap. Natapos nga ang last part sa scene kung saan ay may pumunta na nga sa planetang Earth na isang misteryosong being para nga kuhain si Ob, pero sa kabutihan palad nga ay agad naman nakarating dito si Beerus para nga pigilan ang being na ito. Dito na nga papasok ang part 14 ng Dragon Ball Hawkeye. Nagsimula nga ang unang panel sa scene kung saan ay napunta nga ang scene dito sa planetang Queen kung saan ay kasalukuyan ngang nandito si Vegeta at Pican. Salita nga dito si Vegeta at sinabi nito na sa tingin nga daw niya ay naiintindihan na niya ang mga nangyayari, pero hindi ba magiging madali kung gagamit tayo ng Super Dragon Ball para matapos na ang problema na ito? Di ba sinasabi na lahat ay kayang gawin ng Super Dragon Ball? Sagot nga dito si Pican at sinabi nito na magiging maayos nga daw sana ang lahat, kaso sinira ng mga kalaban natin ang Super Dragon Ball, hindi na magagamit ang lahat ng Dragon Ball, dahil ang Super Dragon Ball ay nakakonekta sa mga Dragon Ball. Dahil nga sa narinig ni Vegeta ay nagulat nga ito at sinabi nito na sinasabi mo ba na kahit ang Dragon Ball sa planetang Earth ay hindi na rin gumagana? Sagot nga lang dito si Pican at sinabi nito na wala na nga daw silang oras para pag-usapan pa ito, paparating na nga daw si Frieza. Salita naman dito si Vegeta at sinabi nito na tama, kaunting oras pa at aatakihin ko na yan ng isang wave blast. Sa kabilang banda naman ay napunta nga ang scene dito sa spaceship ni Frieza, kung saan ay hawak na nga nito ang Janemba. Kasalukuyan nga itong pinagmamasdan ni Frieza. Salita nga dito si Cooler at sinabi nito na ano na nga daw ang balak nitong gawin sa bagay na yan. Sagot nga dito si Frieza at sinabi nito na hindi nga daw niya inaasahan na magiging ganito kakomplikado ang lahat, pero nagkamali ako, kaya kung ganun ay kailangan na natin itong gamitan ng puwersa. Salita nga dito si Cooler at sinabi nito na sigurado daw ba ito? Di ba sinabi mo na mas malakas ang isa na yan sa isang destruction? Baka maging isang malaking problema yan para sa atin. Sagot nga dito si Frieza at sinabi nito na alam nga daw niya na delikadong makipag-deal sa mga primordial beast, pero si Kik Ono ay kasalukuyan ng pinag-aaralan ng maayos ang beast na ito, nakagawa siya ng isang special na necklace, na mas malakas sa ginamit dati kay Broly para makontrol ito. Ang malakas na being na ito ay siguradong magagawa natin makontrol. Sagot naman dito si Cooler at sinabi nito na ganun ba? Hindi ako atres kung ito ang kailangan gawin, harapin natin siya ng magkasama, maghanap tayo ng lugar kung saan ay pwede natin gawin ang bagay na ito. Ngunit sa moment na ito ay bigla na nga lang silang nakaramdam ng pagyanig na para bang may umatake sa kanilang spaceship. Salita nga dito si Frieza at sinabi nito na ano nga daw yon. Sagot nga dito si Kik Ono at sinabi nito na Master Frieza, may umatake sa ating spaceship at dito nga ay ating makikita si Vegeta at Pican. Salita nga dito si Frieza at sinabi nito na ang mangmang na si Vegeta, ano ang ginagawa nan sa lugar na ito. Salita naman dito si Cooler at sinabi nito na Vegeta, di ba yan yun Saiyan na nagawang tumalo sayo? Ang natitirang Saiyan na may royal blood. Sagot nga dito si Frieza at sinabi nito na oo yan yun, ang mangmang na ito ay dumating dito para makialam sa ating gagawin. Dito nga ay sumigaw lang si Cooler at sinabi nito na bakit hindi natin gamitin ang pagkakataon na ito para iligpit ang isa na yan. Sagot nga dito si Frieza at sinabi nito na tama, Kik Ono nasaan siya ngayon? Sagot nga dito si Kik Ono at sinabi nito na nasa group ng planets nga daw ito na tinatawag na Queen Planet, malapit lang siya sa lokasyon natin ngayon. Salita nga dito si Frieza at sinabi nito na si Cooler at ako ay pupunta sa kanila sa pamamagitan ng paglipad, pero panatiliin mo ang safe distance at maging alerto ka, para once na kailangan ko ng tulong ay makakapag-react ka agad. Sagot naman dito si Kik Ono at sinabi nito na naiintindihan nga daw niya. Sa moment na nga na ito ay mabilis nang pumunta sila Cooler at Frieza sa planetang Queen para nga komprontahin si Vegeta. Salita nga dito si Vegeta at sinabi nito na ang kasama nga daw nitong si Frieza ay nagmula nga daw sa lahi nila Frieza at Cold. Salita naman dito si Frieza at sinabi nito na Vegeta, nakakalungkot na makita ka dito, sabihin mo sa akin, ano ang gusto mo sa akin?
Si Pican nga ay sumigaw na dito at sinabi nito na Frieza para sa pangalan ng Celestial Guardian ay inuutusan kita na ibigay mo sa akin ang Genemba or gagamit ako ng puwersa para makuha ito sayo. Sagot nga dito si Frieza at sinabi nito na Celestial Guardians baka mo. Sa tingin ko yan yung tinutukoy ng tatlong mangmang na nagbabantay sa Genemba, sinabi nila na sila nga daw ay parte ng grupo na sinasabi mo, kung ito nga yun sinasabi ng tatlo na yun maari isa ka lamang insekto. Salita naman dito si Vegeta at sinabi nito na mas mabuti na pumili ka ng maayos na kalaban Frieza, ang being na yan ay dating God of Destruction at mas malakas pa yan kay Beerus, or baka mas malakas ka na ngayon Frieza kaya nagiging ganyan ka. Dahil nga sa sinabi ni Vegeta ay nagulat nga dito si Frieza at sinabi nito na mas malakas pa sa God of Destruction at mas malakas pa kay Beerus. Hindi ito pwede. Salita naman dito si Cooler at sinabi nito na ano nga daw ang nangyayari dito kay Frieza. Huwag nga daw nitong ipahiya ang kanilang lahi. Ngayon ay mas lumakas na tayong dalawa, kaya kung lalaban tayo ng magkasama ay mananalo tayo. Salita naman dito si Frieza at sinabi nito na hindi mo naiintindihan, ito ang laban na hindi natin kayang ipanalo. Si Vegeta dito ay parang naalala nga niya itong si Cooler. Naiisip naman dito ni Frieza na si Cooler nga daw ay hindi pa nakikita ang lakas ng isang God of Destruction, kaya hindi pa ito aware kung ano nga ang nangyayari. At sa ganitong mga kaso ay mas mabuting makaalis na ako ng ligtas dito, pasensya ka na Cooler pero ito na ang oras para mawala ka. At sa moment na ito ay mabilis nang ang sumigaw dito si Frieza ng Linsur. Agad naman naghanda dito si Linsur para nga puntahan si Frieza gamit ang instant teleportation at ibalik ito sa spaceship nila. Salita nga dito si Frieza at sinabi nito na Kikono magmadali na tayong umalis sa lugar na ito ngayon na. At dito nga ay mabilis na nga silang umalis. Salita naman dito si Cooler at sinabi nito na isa ka talagang duwag Frieza. Salita naman dito si Pican at sinabi nito na ang kailangan nga lang daw nila ay ang Genemba kaya mas mabuti nga daw na habulin na nila si Frieza at iwan na natin ang isa na yan. Pero sagot nga lang dito si Vegeta at sinabi nito na hindi nga daw pwede, siya nga daw ay mananatili para nga labanan si Cooler, alam na naman daw nito ang ki ni Frieza kaya magagawa na nga daw nito na masens ang ki ni Frieza, kaya magagawa mo siyang mahanap kahit wala ang tulong ko. At huwag kang makikialam sa problema na ito or hindi kita mapapatawad. Salita naman dito si Pican at sinabi nito na ang mga Saiyan nga daw talaga ay iisa ang mga pag-uugali, may kilala ako na tulad mo. Aalis na ako para habulin si Frieza, pero kahit na mauna akong makabalik dito ay hindi ako makikialam sa magiging laban nyo. Dito nga ay mabilis nang umalis si Pican. Dito nga ay salita nga dito si Vegeta at sinabi nito na ikaw, mas mabuting kalimutan mo na muna sila dahil ako ang magiging bisita mo sa mga oras na ito.